Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Paano nga ba magagapi ang masama? Paano nga ba mapagtatagumpayan ang masama? At kailan nagtatagumpay ang masama laban sa kabutihan? Marahil, sanay tayo sa mga pelikula, no? Na bida kontra bida, yung
mabubuti at masasama. Sanay po tayo sa ganyan, no? na pelikula. At sa bandang huli, alam naman po natin na pagkatapos bugbugin yung bida, sa bandang huli, siya pa rin ang magwawagi. Siya pa rin ang magtatagumpay. At yun naman po ay talagang totoo. Sa totoong buhay naman po talaga, ay mas malakas ang pwersa ng kabutihan kaysa kasamaan. Dahil sa mulat-mula pa, sa simulang-simula pa, sadya namang ang Diyos nilikha ang tao at ang lahat ng nakapaligid sa tao, ang buong sansinukob na ito, nilikha ng Diyos na mabuti. Pero ang tanong, bakit ganon? Naroroon pa rin ang pagmamalabis. Nandoon pa rin ang pandaraya. May kahirapan pa rin. May naaapi pa rin. Bakit ganon? Minsan kung sino pa yung mabuti, siya pa yung napapahamak. Bakit nga ba ang kasamaan nagwawagi sa kabutihan? 3 dahilan ang nais po nating bigyan ng pansin. Una, kapag ang mabubuti ay nanahimik. Kapag ang kabutihan ay hindi kumilos. Nais nating makulong ang lahat ng mga korap. Ubusin ang mga korap. Pulbusin ang mga korap. Pero alam po ninyo, hindi yun sapat. Kailangan mayroong pagkilos ng kabutihan. Kailangan yung mabubuting tao kumilos. Makiisa, ika nga. Mag-ambag. Hindi po natatapos ang laban natin sa pagkulong sa kasamaan. Kailangan mapangyari o umibabaw ang kabutihan. Sapagkat, sabi nga, the only reason for the evil to triumph is for the good men to do nothing. Kikilos at magtatagumpay, uulit-ulit ang kasamaan. Parang it's a cycle. It's an evil cycle. Maubos mo man yan, makulong mo lang lahat yan, may papalit at papalit dyan. At yan ay paikot-ikot na lamang tayo hanggang matitigil ito kapag ang kabutihan, ang mabubuting tao, ang mga may kaloobang tapat, ang mga taong may kaloobang makatarungan ay kikilos. Diyan lang po tuluyang magagapi ang kasamaan. So ang unang dahilan po kung bakit ang kasamaan ay naghahari ay kapag ang mga may mabuting kalooban ay nananatiling tahimik at walang pakialam. Pangalawang dahilan, kapag ang takot ang siyang naghari sa atin. Takot. Kapag naroroon ang intimidation, sabi nga, evil feeds on fear. Ang kasamaan, lalo yang yumayabong kapag naroroon ang takot. Evil feeds on fear. Halimbawa na lamang, nung eleksyon, sino binoboto natin? Ang binoboto natin, yung mga winnables, yung pwedeng manalo. Bakit? Takot tayong matalo yung ating kandidato. Kahit alam natin at kumpiyansa tayo na yung ating kandidato ang may integridad, ang nararapat, ang karapat-dapat, ang kilala mo na tapat na maglilingkod sa bayan, hindi mo siya iboboto. Bakit? Kasi matatalo din naman yan eh. Takot tayong matalo. At kapag ganun po na takot tayong matalo, lalo't higit, ang kabutihan na inaisasantabi at ang naghahari ay ang kasamaan.
Kapag naroroon ang ating takot na tayo ay ma-reject, gagawa ka ng kabutihan, no? Magiging tapat ka sa pagsagot doon sa paper o doon sa registration, takot ka, baka mapulaan ka ng mga kasama mo. Pagod-good ka pa. Pare-pareho naman tayo. Nare-reject ka. Takot kang ma-reject sa ngalan ng kabutihan. Kaya papanig ka na lang, sasama ka na lang, no? Bukonsintihin mo na lamang. Bakit? Kasi takot ka eh. Takot kang mag-isa, takot kang mag-reject, takot kang matalo. Kapag ganyan po ang ating disposisyon, hindi po malayo na ang kasamaan ay patuloy na mamamayagpag. At ang ikatlo po, na dahilan kung bakit ang kasamaan ay naghahari sa kabutihan, ay kapag tayo ay nagkanya-kanya. Tayo ay nagkahati-hati. Sabi nga, united we stand, okay? And we fall apart when we are divided. Kailangan nating magkaisa. Pero kapag tayong mabubuting kalooban, nagkakahiwa-hiwalay, tayong may magandang hangarin, naglalaban-laban, kahit sa billing, sino mauuna, sino nasa taas ng listahan, sino unang babanggitin. Lahat naman tayo pare-pareho ng may hangaring ng kabutihan, maayos, tapat, at maunlad na pamayanan. Pero minsan doon tayo nakakatalo-talo doon sa billing. No? Sino mauunang babanggitin, kanino ibibigay ang credit, ayan, Dahil doon, nagkakanya-kanya tayo. Nagkakaroon tayo ng alitan. At ang kasamaan, pinagtatawanan lang tayo. Timuto mga ito. Ang ganda sana ng hangarin nila, pero nag-aaway-away sila. Ayan. Pagkakaisa. Ang ating pagkakaisa ng kalooban. Ang kasamaan, naghahari, namamayagpag, kapag ang kabutihan ay nagkakanya-kanya, hati-hati. Kung titingnan natin ng Panginoon, kabaliktaran, ang kanyang ipinakita. Hindi hinayaan ng Panginoon na manatili siya na tahimik. Yun na dito sa Ebanghelyo. Ang ginawa lang naman ng Panginoon, pagalingin yung mga may sakit, palayain ng sama-samang espiritu yung inaalihan nito. Pero ano sabi sa Ebanghelyo? Aba, may mga tao pala na nagsasabi, galing sa demonyo yan. Ano yan? May sariling, may agenda yan. Meron niyang interest, kaya ganyan ang ginagawa. Ang Panginoon, hindi siya nanatiling tahimik. Sinagot niya iyon, hinarap niya iyon. Hindi siya nagpatalo sa takot. Hindi siya natakot na mapulaan ng mga tao. Hindi siya nag-resign. Ika nga. Hindi siya tumaliko doon sa tungkulin niya. Hindi siya umatras sa kanyang misyon. Hinarap niya ito. Nagsalita siya. At hindi siya nagpadaig sa kanyang takot. Kaya ano nga ang sabi niya? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ano ibig sabihin nun? It's a call to unite. It's a call to be together. Ang hindi nag-iipon, nagkakalat. Yun naman po Sino tayo doon? Tayo ba ay nag-iipon? Kasi kung di tayo nag-iipon, ibig sabihin, kung di tayo gumagawa ng mabuti, isa lang ibig sabihin yan, gumagawa tayo ng masama. At talaga, Father, kapag ako ba ay nag-play safe, kapag hindi ako nakisangkot, nasa kasamaan po ako? Opo, ang Ebanghelyo nagsabi, hindi ako. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi nag-iipon, nagkakalat. Dalawa lang pala. Kung pakaramdam natin, akala natin ay maayos yung tayo manahimik na lamang, mag-antabay na lamang, doon tayo sa play safe, mahirap ng madamay, sa nangyayari sa ating barangay, halimbawa, sa ating kapitbahayan, o huwag ka nang makisangkot yan, huwag ka nang magsalita. Akala natin nakakatulong tayo, hindi po. Dahil dalawa lang naman ang sinasabi ng Panginoon. Either ikaw ay
Kaisa niya, nag-iipon, o laban sa kanya, nagkakalat. Walang gitna. Dahil yung gitna, kasama pa rin sa masama. Nawa ang halimbawa ng Panginoon sa araw na ito ay magbigay sa atin ng kalinawan, ng lakas ng loob, para tayo ay makiisa, makisangkot, na tayo ay manatiling matapang, buo ang loob, at tayo ay nagkakaisa nang sa ganon masiguro natin na ang kabutihan ay mangibabaw laban sa kasamaan.